Good morning, everyone. Sa akong dear brothers and sisters in Christ, hope you are having a beautiful morning today. So for today, I want to elaborate this phrase here in my bookmark. It says here, uh, in happy moments, praise God. In difficult times, seek God. In quiet moments, trust God. In every moment, thank God. I don't know if we truly understood this phrase, but for me, it is really a powerful message to us Christians. How we should be praising God at all times. How we should be seeking God at all times. How we should trust God at all times, and how we should thank God at all times. So I want to elaborate on this phrase. So first, we will elaborate in this phrase that says, "In happy moments, praise God." Here in Philippians chapter 4 verse 4, it says, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." So, sa time nga spot nga imong kinabuhi, no? Ang mga blessings, nag-aawas, kasing-kasing kay, kasing-kasing kay very light, no? We are reminded to praise God. Ang kalipay is, ang joy is a very big blessing and gift kay dili tanang tao maka-experience of joy. So, kaning itong joy is we recognize God as the source of joy. Because recognizing Him, praising Him, in times nga nalipay ta, we honor Him. We bring honor to Him. So, praising God keeps us grounded. Meaning, kung natin ipasalamatan, meaning ana is gihatag na to ang acknowledgement niya nga siya yung naghatag ana nga blessing, no? Praising God reminds us not to idolize the blessing, meaning dili na to pakadak-an kung unsay iyang gihatag, kundi pakadak-an nato ang naghatag ni ana nga blessing. So diha sa Psalms 34 verse 1, "I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth." So praising God in joyful times cultivates a heart of humility, meaning kung kita mapasalamaton kanunay atong makultivate, meaning atong kasing-kasing is mapaubos bitaw. Mapaubos, meaning humble ta nga pagkatao, and nagapasalamat always. So, okay ra na. So, sa diha nga kita mapasalamaton, ang ato ang paglantaw is nausog na. Nausog na. Kana bitaw wala na to gipakadak-an nga moingon ta nga deserve man nila ko nga blessing, no? But ang atong gipakadak-an is divine grace, meaning grasya na nga gihatag sa Ginoo. So mao na, in happy moments, praise God. Okay ra na. Okay ra na siya kada nagtingog-tingog sa background. Okay. You know, in this world dili man nato kubot ang tanang mga panghitabo. Actually, mga circumstances nga wala ta na-expect. So, sa di lang na siya. Background na ako na siya ng music. So, there it is, in difficult times, this one, seek. Again. So, Psalms chapter 50, verse 15 says, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me." So, sa mga times nga natagibati, sakit, or napildi pa ta, or na yung mga trials, mga problems, no? Often tempt us to despair, like ano pa itong maglugmok, ma-depress tag maayo tungod ani. But scripture tells us, naingon dira sa Psalms chapter 50 verse 15, di ba, naingon dira nga kita imbis mo palayo ta sa Ginoo, mas dapat kung mga times nga natay trials dalisod ta, mas mupaduol ta niya, dagan ta niya, di ta mo palayo, dagan ta pa ingon niya. So if we seek God in difficult times, it brings us strength, kusog, it brings us peace,
and hope. Sa diha nga kita mudangog niya, He becomes a refuge and fortress. Ang atong kasaligan, di ba? Siya ang muhatag na itong guidance and comfort when everything else seems uncertain. Meaning, kung mabuta wala na kayo sure, dangog ni Lord yun. Duol ni Lord yun. Okay? So, diha sa Psalms 34:18, ingon, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, sa mga duol si Lord sa mga tao nga broken heart, dili lang sa love life kundi sa ubang butang na sad, no? Duol siya ana katong mga naluyag yung maayo, duol si Lord ana. So diha nga nay trials nga moabot sa ato ang kinabuhi, mas mudipen man gud ato ang dependence sa Ginoo. Kung itong mo pangitao na to siya, musalig ta niya, no? Sa diha nga pangitao na to siya, mawala ang mga false securities, meaning mawala bitaw tong mga tanaw nimo tungod kay nagproblema ka, na broken hearted ka, dito ka nool ni duol sa imong mga barkada nga ang influensya is dili maayo. Okay ra kung barkada nimo is Christian nya, nag-study mo sa word, iya kang gi-comfort through God's word. But kung ang imong barkada is gi-comfort ka through inom, through walay klaro, no? So mawala jud ka sa passing. So mauna nga sa diha nga musikta sa Ginoo, we invite him in intimate communion with our Creator. Okay, so ikatulo is in quiet moments trust God. Sa diha sa times nga feel nimo hilom si Lord, basahon dito sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Jadi ha nga feel nimo walay nahitabo bitaw, feel nimo Lord mura maghilom kaayo, mura walay nahitabo. Quiet times may be a seasons of waiting. Ito na timanan, waka kahibaw nga naa na andam si Lord para nimo mas dako nga plano, no? Mga part nga wa kay sure bitaw, mura wala gyud, no? You never know seasons of waiting na dana nimo. So we may not hear from God, see results, or feel direction, yet these moments are invitations to trust His sovereignty even when we don't see His hand. So kani mga moments na ingani kaning hilom kaayo, wala ang profile mo, walay nahitabo sa imong kinabuhi, walay nausog, walay bitay mga big tanaw nimo, walay mga big nga panghitabo sa imong kinabuhi. Kani siya is moments ni siya nga angay nga mas musalig pata sa Ginoo, mas musalig pata even when we don't see His work at these times, mas musalig pata niya. Yes, of Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So ato yung salig yun sa Ginoo sa tanda, tibuok naton kasing-kasing o dili ta magsalig sa atong kaugalingong kahibalo. So trust grows strongest when it's hardest to see. Kana bitong mga times nga wala kay nakita, unya misalig bitaw ka, diha jud kanang ang trust is gikan sa 0-100 gina siya ng ana, di ba? Kana bitang mo salig ka nga, okay sure salig gani ta sa eroplano, captain sa pilot sa eroplano, kapitan sa barko nga wala gani ta kaila, no? How much more nga kaila ta sa atong buhi nga Dios? Ano di man ta mo salig og tibuok? Hindi naman nato isalig ang atong kinabuhi niya, tibuok atong kinabuhi niya, no? Salig ganita sakay ganitag barko, sakay ganitag bus, sakay ganitag mga eroplano nga we don't know if kinsa sila, no? Atong Ginoo kailabi ta sa atong Ginoo kung kinsa siya. So salig yun. Okay. So trusting Him is not passive, meaning kung sa uban salig isa tawag na salig lang ayaw glaom. Kita salig lang uglaom gyud sa Ginoo, kay ang Ginoo mo provide gyud na siya always. It is an act of profound faith, ni salig ka na kay pagtuo, na gyud kay pagtuo. Okay. And lastly, in every moment thank God. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So
tanan nga panghitabo sa imong kinabuhi gyud. Dapat magapasalamat gyud ka. Gratitude is not reserved for good times. Ang pagpasalamat is dili lang siya reserved sa mga panahon nga naay kalipay, sa mga panahon nga kana bitaw nay maayon na hitabo. Kundi it is the heartbeat of a life surrendered to God. Meaning, kung ikaw tinud-anay nga ni-surrender diha ni Christ Jesus, part na ni siya sa imong kinabuhi. Meaning, tibok mo na ni imong pagtibok. Pagtibok sa imong kinabuhi, mao ang magapasalamat ka sa tanang panahon, whatever unsa may circumstances nga naa nimo karon, mapagamay man o dako nga nahitabo sa imong kinabuhi, mga blessings man gagmay o dako nga naabot sa imong kinabuhi, magapasalamat gayud ka. So sa diha nga magpasalamat sa Ginoo, atong gi-recognize ang iyang presensya, atong gi-recognize kung unsay purpose ni Lord diri sa atong kinabuhi, and gi-prove sa tanan niya gi-provide diri sa atong kinabuhi in every seasons of our life. Philippians 4:6. So do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. So ano sa imong gustong pangayoon, kung unsay naa sa imong kasing-kasing, ato nang i-surrender diha ni Lord. Ato nang i-present diha ni Lord. And si Lord na bahala. Kung will niya nga mahitabo na sa imong kinabuhi, mahitabo kina sa imong kinabuhi ka ng imong mga gustong mahitabo, kan imong mga plano, ato nang i-surrender ni Lord. Kasi si Lord siya may mopahilo na ana, siya ang mohatag og katin-awan. Ato dyan ang i-surrender, ato dyan ang i-pray nga, Lord, imuhang will maoy mahitabo sa ako ang kinabuhi. So, thankfulness transforms perspective. Meaning, kung ikaw mapasalamaton nga pagkatao, mausob ang imuhang paglantaw. Imbis nga ang imong makita is wala, wala na ako, dili na ka na, naasa imong nauna, kundi, kung unsa ang gibuhat ni Lord sukad sa unahang tud karon. Napatoy kanta nga, God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I find. Meaning, the more nga, kana bitaw, gitanaw nimo ang detalye bitaw, mas nakita nimo nga grabe gid kaayo ang blessings sa Ginoo sa imuhang sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Di nimo ma-count kasi kanta pa hangtod ka nag-account paghapon ko kung ana ka mo look into details. So di nimo makita ang kawadon kundi makita nimo kung unsa gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. So diha nga mo pasalamat ta atong gi-acknowledge nga si Lord maoy nagmandok nga sa atong kinabuhi. We acknowledge His love and grace. So life is a conclusion. Life is a tapestry woven with joy, sorrow, silence, and motion. Meaning the kinabuhi is na jud ng kalipay, kasakit, kahilom, like peace, or unsa pa man. Through all of this, the Bible teaches us a pattern of divine response. So, pamaagi ni hayagan naman pamaagi ani, ingon, nasa Bible nag-ingon, unsaon na ito pag-response. So, sa tiha nga, na kalipay, we look up in praise. Diha nga kasakit, reach out in pursuit meaning pangitao nato si Lord. In stillness, we rest in trust. Mga times na hilom, quiet, Lord, atong salig diha kaniya ang mga atong kinabuhi. And in all things we cultivate gratitude, meaning magapasalamat gyud ta sa tuang kinabuhi sa tanan nga nanghitabo sa atong kinabuhi. So these four attitudes, praise, seeking, trust, and thanksgiving, forms the foundation of a spiritually mature and God-centered life. Kini mga pasal kani bitong kay bawo ka muday, bawo ka magapangita, salig ug magapasalamat. Kana siya is nagapasabot kung kani imo na ning kinabuhat karon, pasabot ana is matured na ka spiritually, nagsugod na ka spiritually matured, and ang imong kinabuhi is sentro na, ang isentro is ang Ginoo na. Okay, kani nga mga kani bitaw kay intentional magul siya nga discipline, meaning ikaw mismo ang ning decide nga mahimo kang ingani tungod kay nakita nimo nga tungod kina-transform bitaw ka ni Lord. Okay. So Jesus Christ, that's a Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Famous kini nga Bible nga verse, di ba?
So di na to ni kalimtan nga God remains faithful in every season. Hayag naman kayo. God remains faithful in every season of our life. Naman ta sa pinakaubos, naman ta sa pinakataas, o naman ta sa middle, God remains faithful. So, ang atong role is mo respond ta through our faith. Salig o pagtuo diha kaniya no matter what season we are. No matter asa makakaroon situations in kinabi, salig ug tuo sa Ginoo. That would be all, and I hope nga doon na kita'y nasabtan bisag sa hamubong panahon nga ni-share ko. Thank you.